Kuya Jay, itago mo na lang ako sa pangalan Layla. 12 years na kaming nagsasama ng kinakasama kong si Ramil. Sa totoo lang, okay naman ang pagsasama namin. Mapagmahal siya, masipag, at wala akong mairereklamo pagdating sa pag-aalaga niya sa akin. Kahit na ang umpisa ng pagsasama namin ay hindi maganda, hindi ko kasi talaga siya mahal. Nagkainuman kasi noon sa isang party. Nalasing ako, hindi ko alam kung ano ang nangyari. Kinabukasan, katabi ko na si Ramil sa higaan. Sa takot ko na wala nang magkagusto sa akin, pumayag ako sa alok ni Ramil na magsama kami. 19 naman na ako noon at sabi ko mabait naman si Ramil at may maayos na work. 29 na kasi siya noon. Unti-unti natanggap ko na din na asawa ko siya. Pero Kuya Jay, may isang aspeto ng relasyon namin na unti-unti nang nagiging mabigat para sa akin. Ang asawa ko, napapasobra ang hilig. Hindi sa nagrereklamo ako na mahal niya ako, pero minsan ay parang hindi na normal. Sa isang araw, lalo na kapag day off niya, nakakatatlong beses kaming magtalik. Minsan, pagod na ako galing sa trabaho o gawaing bahay, pero kailangan ko pa ring pagbigyan ang init ng katawan niya. Mahal ko siya, kaya tinitiis ko. Kahit na minsan ay pakiramdam ko ay para na lang akong kasangkapan sa kama. Yun parang wala na akong nararamdaman. Hinintay ko na lang na matapos siya. Pero ang pinakamabigat na nangyari, minsan habang nagpapahinga kami, bigla siyang nag-open ng isang ideya na ikinagulat ko ng gusto. Gusto raw ni Ramil na masubukan ang tatlohan. O sabi niya, may kaibigan daw siyang willing makijoin sa amin para raw maiba naman at madagdagan ang excitement sa pagsasama namin. Agad akong tumanggi, Kuya Jay, hindi ko kaya ang ganong setup. Conservative ako at naniniwala na ang pagtatalik ay para sa dalawang tao lang na nagmamahalan. Pero mapilit si Ramil. Sabi niya, minsan lang naman daw at sigurado siyang mag-e-enjoy ako. Paulit-ulit niya akong kinukulit hanggang sa nabanggit niya kung sino ang lalaking tinutukoy niya. Doon ako lalong natigilan. Ang lalaking gusto niyan makasama namin sa kama ay si Manuel, ang kababata ko at ang matagal ko ng crush noon pa man. Kuya Jay, biglang nagulo ang isip ko. Si Manuel ang lalaking pinangarap ko bago ko pa nakilala si Ramil. Gwapo, matangkad at laging nasa isip ko noon. Binata pa rin naman siya. Hindi ko alam kung nagkataon lang ba na siya ang napili ni Ramil o kung may plano ba sila. Lalo akong napuluhan. Ayaw ko ng tatlohan dahil labag ito sa prinsipyo ko. Pero ang katotohanan si Manuel, ang makakasama namin, ay nagbibigay sa akin ng kakaibang kaba at tukso. Natatakot ako na baka kapag pumayag ako, doon na magsimula ang pagkasira ng 12 taon naming pagsasama ni Ramil. Pero natatakot din ako na baka magalit si Ramil kapag patuloy akong tumanggi, o kaya naman ay lalo lang akong matukso kay Manuel. Kuya Jay, hindi ako makatulog sa mga sumunod na gabi. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang alok ni Ramil. Para akong nasa gitna ng dalawang apoy. Ayaw ko na gusto. Ayaw ko dahil labag ito sa kinalakihan kong values. Pero may bahagi sa akin na parang gustong malaman kung ano ang pakiramdam. Lalo na't si Manuel ang kasama. Isang beses lang naman, Layla, para lang ma-experience natin bago tayo tumanda ng husto. Paulit-ulit na pang-eengganyo ni Ramil sa akin habang nakayakap siya sa likod ko. Sabi niya, kampante raw siya dahil kaibigan niya si Manuel at alam niyang rerespetuhin kami nito. Pero Kuya Jay, hindi iyon ang inaalala ko. Ang totoong kinatatakutan ko ay ang sarili ko. Paano kung magustuhan ko? Paano kung kapag naramdaman ko na ang haplos ni Manuel, ang lalaking matagal ko nang pinapangarap, ay bigla akong magising at ma-realize na hindi na pala sapat sa akin si Ramil? 12 years kaming tapat sa isa't isa. Simula nang magsama kami, wala akong ibang natikman kundi siya. Ayaw kong makatikim ng iba dahil natatakot ako na baka hanap-hanapin ko ang kakaibang excitement na hindi na maibigay ni Ramil sa araw-araw naming pagsasama.
Sige na, pumayag ka na. Para sa akin lang naman ito, para mas sumaya tayo, sabi pa ni Ramil. Parang hindi niya naiisip ang panganib na pinapasok namin. Para sa kanya, laro lang ito o eksperimento. Pero para sa akin, parang sinusugal ko ang buong pagkatao ko at ang katapatan ko sa kanya. Isang gabi, nag-set ng dinner si Ramil at isinama niya si Manuel. Kuya Jay, halos hindi ako makatingin ng diretso kay Manuel. Ang tangkad niya pa rin, ang bango, at ang malalim niyang boses ay tila ba humahaplos sa pandinig ko. Sa tuwing nagkakatinginan kami, nararamdaman ko ang kaba sa dibdib ko na noon ko lang naramdaman. Long time no see. Ang ganda mo pa rin, bati ni Manuel sa akin habang nakangiti. Ang ngiting iyon ang parang nagpapakilig sa akin. Naalala ko noon bata pa kami. Lagi niya akong kinakampihan kapag inaaway ako ng kalaro ko. Maliit kasi ako at payat noon. Madalas akong mabuli. Si Manuel noon, kahit kaedad ko, malaking tao, tinutulak niya ang mga batang nag-aaway sa akin noon. Yun ang alaala na bumabalik sa akin, kaya hindi nawala ang paghanga ko sa kanya. Pag-uwi namin ni Ramil, lalong naging mapilit ang asawa ko. Naramdaman siguro niya ang tensyon sa pagitan namin ni Manuel at akala niya ay dahil sa excitement. Kita mo? Okay naman si Manuel, di ba? Mukhang magkasundo naman kayo. Payag ka na? Next weekend? Kuya Jay, hirap na ako. Natatakot ako na baka ang isang beses na ito ang maging simula ng pagguho ng aming 12 years. Paano kung pagkatapos ng gabing iyon, hindi ko na kayang tingnan si Ramil nang hindi ko naaalala si Manuel? Paano kung maging mas gahaman ang katawan ko sa iba pang karanasan? Hindi ako nakapagsalita ng gabing iyon habang yakap ako ni Ramil. Ang isip ko ay naiwan sa mga ngiti ni Manuel. Kinabukasan, habang nasa trabaho, nakatanggap ako ng isang mensahe sa Messenger mula sa isang hindi pamilyar na account, pero alam ko agad kung sino ito. Leila, pwede ba tayong mag-usap? Kahit sandali lang. Gusto ko lang linawin ang tungkol sa alok ni Ramil. Pilit kong nilabanan ng kaba, pero bago ko pa mamalayan, nag-reply na ako. Nagkasundo kaming magkita sa isang tahimik na coffee shop sa kabilang bayan. Malayo sa mga mata ng mga kakilala namin at lalo na kay Ramil. Pagdating ko doon, nandoon na si Manuel. Mas lalo siyang naging kagalang-galang sa paningin ko, pero may lungkot sa kanyang mga mata. Leila, pasensya na kung nabigla ka sa alok ni Ramil. Magkaibigan kami at nabanggit niya sa akin na gusto niyang subukan ang tatlohan dahil pakiramdam niya ay kailangan niya ng bagong excitement. Bakit ka pumayag, Manuel? Tanong ko, halos pabulong. Alam mong magkabata tayo? May pinagsamahan tayo noon. Huminga siya ng malalim at hinawakan ang kamay ko sa ibabaw ng mesa. Hindi ko binawi ang kamay ko. Ang init ng kanyang balat ay tila kuryenteng gumagapang sa buong katawan ko. Pumayag ako dahil ito lang ang tanging paraan para malapitan kita muli, Leila. Pag-amin niya na ikinagulat ko. 12 years, Leila. 12 years kitang pinanood mula sa malayo. Noong nalaman kong nagsasama na kayo ni Ramil, halos mawalan na ako ng pag-asa. Bata pa tayo. Ikaw na ang gusto ko. Hindi ko nga lang alam kung bakit bigla ka na lang nag-asawa. Pero hindi ako nang bulo dahil nakita kong masaya naman. Pero iba ang usapan na ito. Tinitigan niya ako ng diretso sa mga mata. Mahal kita, Leila. Noon pa. At hanggang ngayon, hindi iyon nagbago. Kaya noong nalasing si Ramil, nag-open siya tungkol sa plano niya. Nakita ko iyon bilang pagkakataon. Hindi dahil gusto ko ng tatlohan, kundi dahil gusto kitang mahawakan. Kahit sa ganoong paraan man lang. Kuya Jay, napatulala ako. Ang lalaking pinapangarap ko ay mahal din pala ako. Ang kaba ko ay napalitan ng isang uri ng saya. Leila, ayaw kong sirain ang pagsasama niyo. Habang mas lalong humihigpit ang hawak sa kamay ko. Pero kung papayag ka sa gusto ni Ramil, isang malaking kalokohan iyon. Hindi ka niya mahal.
Ginagamit ka lang niya bilang isang bagay. Ang totoo, hindi ko kayang gawin iyon sa'yo. Mahal kita, at hindi ko kayang ituring na laruan ang isang babaeng mahal ko simula pa noon. Kuya Jay, dun ko naramdaman ang matinding pagtatalo sa loob ko. Ang asawa kong si Ramil ay handang ipamahagi ako para sa sarili niyang pantasya, habang ang lalaking matagal ko nang minamahal ay handang gamitin ang pagkakataong iyon para ipadama sa akin ang pag-ibig na matagal na niyang kinikimkim. Umuwi akong tuliro. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ni Ramil ng isang halik. Ang halik na dati ay nagpapakalma sa akin, pero ngayon ay tila wala ng lasa. Ano, Leila? Napag-isipan mo na ba? Next weekend, itutuloy na ba natin kay Manuel? Tanong niya habang nakangiti ng nakakaloko. Tiningnan ko ang asawa ko. Sa loob ng 12 taon, naging tapat ako. Pero sa harap ng pag-amin ni Manuel, ang aking prinsipyo ay unti-unti nang nasisira. Dumating ang Sabado ng gabi. Bakas sa mukha ni Ramil ang sobrang pananabik habang inihahanda niya ang aming silid. Naglagay siya ng mga dim lights, nagpapatugtog ng mapang-akit na musika, at may nakahanda pang alak sa gilid. Para sa kanya, ito ang katuparan ng isang pantasya na matagal na niyang hinahangad. Leila, ayan na si Manuel, bulong ni Ramil nang marinig namin ang katok sa pinto. Sigurado ako hindi mo makakalimutan ang gabing ito. Pagpasok ni Manuel, ang mga mata namin ay nagtagpo. May lalim ang kanyang titig na tila ba may sinasabi sa akin. Naupo kami sa kama at si Ramil ay nagsimula ng uminom. Tila ba ginaganahan sa ideyang makikita niya kaming dalawa. Oh, ano pang hinihintay natin? Pagmamadali ni Ramil habang hinahawakan ang balikat ko. Manuel, sige na. Alam kong crush mo rin itong asawa ko noon pa. Ngunit imbes na bumalaw si Manuel para simulan ang laro, tumayo siya at lumayo ng kaunti sa kama. Tumingin siya ng diretso kay Ramil. Ramil, itigil na natin ito. Seryosong sabi ni Manuel. Natawa si Ramil. Akala niya ay nagbibiro lang ang kaibigan. Ano ka ba, Manuel? Nahihiya ka pa ba? Pinayagan ko na tayo, di ba? Ito ang pangarap ko. Di ba, nagagandahan ka sa asawa ko? Ayan na, pinapayagan na kitang gamitin ang asawa ko. Iyan ang problema mo, Ramil. Sagot ni Manuel na nagpatahimik sa buong silid. Pangarap mo lang ang iniisip mo. Hindi mo man lang naisip kung ano ang nararamdaman ni Leila. 12 taon kanyang pinagsilbihan, naging tapat siya sa'yo, pero heto ka ngayon. Handa kang ipahiram para lang sa labog mo. Natigilan si Ramil. Ano bang sinasabi mo? Kaibigan kita, di ba? Kaibigan kita, Ramil. Pero tao si Leila, hindi mo siya gamit. Sa puntong iyon, tumayo na rin ako mula sa kama at lumapit sa tabi ni Manuel. Nag-usap na kami ni Leila, Ramil. At dito ko aaminin sa'yo ang totoo. Mahal ko si Leila. Noon pa man, bago mo pa siya nakilala, mahal ko na siya. At hanggang ngayon, siya pa rin ang tinitibok ng puso ko. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Ramil. Ang kaninang tuwa at pananabik sa kanyang mukha ay napalitan ng gulat, selos, at matinding kahihiyan. Totoo ba ito? Nauutal na tanong ni Ramil. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon sa loob ng 12 taon, nakita ko si Ramil hindi bilang asawa, kundi bilang isang lalaking nawalan ng respeto sa akin. Oo, Ramil, masakit dahil handa mo akong ipamigay para lang sa excitement mo. Si Manuel, nirespeto ako dahil mahal niya ako, hindi niya kayang gawin ang mga malatswang bagay na gusto mo dahil mas matimbang ang pagmamahal niya kaysa sa labog. Doon natauhan si Ramil. Napaupo siya sa gilid ng kama at napahawak sa kanyang ulo. Nakita ko ang pagpatak ng kanyang luha. Marahil ay dahil sa pagsisisi na ang mismong pangarap niya ang naging mitya para tuluyan akong mawala sa kanya. Ramil, tapos na tayo. Mahinahon pero may paninindigan kong sabi.
Hindi ko kayang manatili sa isang relasyon kung saan ang tingin sa akin ay kasangkapan lang. 12 years is enough. Kinuha ko ang bag na kanina ko pa inihanda. Hindi na ako nag-atubili. Lumabas kami ni Manuel ng bahay habang naiwang nakatulala at wasak si Ramil sa loob ng silid na siya mismo ang naghanda para sa kanyang pagkawasak. Sa labas, habang naglalakad kami ni Manuel sa ilalim ng liwanag ng buwan, hinawakan niya ang kamay ko. Hindi bilang bahagi ng isang tatluhan, kundi bilang lalaking handa akong protektahan at mahalin ng tunay. Habang naglalakad kami ni Manuel palabas ng gate, narinig namin ang malakas na kalabog sa loob ng bahay. Nagwawala si Ramil. Narinig namin ang pagbasag ng mga baso at ang kanyang pagsigaw na puno ng pagsisisi at galit. Leila, huwag kang aalis. Manuel, bumalik kayo rito. Sa bawat hakbang ko palayo, tila may mabigat na kadenang napuputol sa aking puso. 12 taon kong hiningi kay Ramil ang isang simpleng kasal, ang pirasong papel at sumpaan na magpapatunay na ako ang kaisa-isang babae sa buhay niya. Pero laging sa susunod na o sayang lang sa pera ang sagot niya. Ngayon ko na-realize, kaya pala hindi niya maibigay ang kasal, ay dahil hindi niya ako itinuturing na katuwang sa buhay, kundi isang laruan na pwedeng ibahagi kapag nagsawa na siya sa dati kaming routine. Kuya Jay, isinakay ako ni Manuel sa kanyang sasakyan. Huminto kami sa isang overlooking na bahagi ng kalsada kung saan tanaw ang mga ilaw ng lungsod. Hinawakan niya ang magkabilang kamay ko at tinitigan ako ng buong tapat. Leila, hindi kita ituturing na parang gamit lang. Simula ngayong gabi, poprotektahan kita. At pangako, hindi tayo magtatagal sa ganito. Pakakasalan kita. Iinatan kita sa paraang nararapat sa isang babaeng tulad mo. Hindi ka na muling makakaramdam na parang kasangkapan lang sa kama. Doon ako napaiyak. Iyon ang mga salitang 12 taon kong hinintay na marinig mula sa maling tao. At ngayon ay ibinibigay sa akin ng lalaking matagal ko na palang pangarap. Dinala ako ni Manuel sa kanyang tahanan. Tahimik, maayos, at punong-puno ng respeto. Noong gabing iyon, sa loob ng kanyang silid, walang tatlohan, walang malalaswang ideya, at walang pressure. Nang dahan-dahan kaming maglapit, doon ko naramdaman ang pagkakaiba. Ang bawat haplos ni Manuel ay may kasamang pag-iingat. Tila ba isa akong mamahaling hiyas na ayaw niyang mabasag. Ang bawat halik niya ay tila nagsasabing, "Salamat dahil nandito ka na sa akin." Peer. Nang mangyari ang aming unang pagsasama bilang magkasintahan, doon ko naranasan ang tunay na sarap. Hindi ito yung sarap na dulot lang ng init ng katawan, kundi ang sarap na nagmumula sa kaibuturan ng puso dahil alam mong mahal ka ng taong kapiling mo. Peer. Sobrang nag-enjoy ako sa gabing iyon. Ramdam ko ang bawat pintig ng puso niya na sumasabay sa akin. Walang ibang tao, dalawa lang kaming nagmamahalan. Napagtanto ko na ang pagtatalik ay hindi lang pala isang obligasyon o sideline na kailangan gawin para lang mapagbigyan ng asawa. Kapag may kasamang tunay na pag-ibig at respeto, ang bawat sandali ay tila langit. Sa piling ni Manuel, naramdaman ko ang pagiging babae ko muli. Hindi ako kasangkapan. Ako ay si Leila, ang babaeng minahal niya noon pa, at ang babaeng pakakasalan niya sa hinaharap. Habang nakasandal ako sa dibdib ni Manuel pagkatapos ng aming pagsasama, alam ko sa sarili ko na tama ang naging desisyon ko. Iniwan ko ang 12 taon ng kawalan ng respeto para sa isang habambuhay na puno ng pagpapahalaga. Sa ngayon, Kuya Jay, 5 years na kaming nagsasama ni Manuel, may anak na din kaming 2, 1 taon simula nang iniwan ko si Ramil. Tinupad ni Manuel ang pangako niya. Pinakasalan niya ako. Ang laking pasalamat ko sa kanya. Inalis niya ako sa 12 years na hirap. Kung alam ko lang noon pa, na gusto niya rin pala ako, sana noon pa, kaya lang sabi niya, hindi siya makalapit sa akin
dahil asawa nga ako ni Ramil. Kuya Jay, doon ikinuwento ko sa kanya lahat ng ginagawa ni Ramil sa akin, mula sa paggamit niya ng kung ano-anong bagay na ipinapasok sa akin para sa kanyang kasiyahan. Pero inaawat ako ni Manuel, hindi ko na kailangan na malaman dahil nakita ko na kung paano katratuhin ni Ramil. Nakikita ko, kaya hindi ako lumalayo sa inyo. Kuya Jay, napakasarap pala ng may asawa na laging ikaw ang una. Ikaw ang priority sa lahat. Hindi man siya ang unang lalaki sa buhay ko, siya naman ang unang lalaking totoong minahal ko. Nagpapasalamat na lang ako dahil kahit 12 years kaming nagsama, hindi kami nag-anak. Sa ngayon, wala na akong mahihiling pa sa Diyos sa pagbigay niya sa akin kay Manuel. Sa wakas, nahanap ko na ang pag-ibig na may respeto. At ang lalaking matagal ko nang pinapangarap ay siya na ngayong kasama ko sa aking bagong simula. Maraming salamat Kuya Jay at sana mapili mo ang aking story at abangan ko po ito.